pagpapala kapatid. Ama namin Diyos, maraming salamat, Ama. Muli po, inipon mo kaming magkakapatid sa banal na sandaling ito ng aming pagsamba. Salamat po sa aming mga pag-awit. Nadarama ka ng aming mga puso. Salamat, lagi mong tinutupad ang pangako mo sa amin. Palibasa'y nakikita mo ang habang kalagayan namin araw-araw bilang mga anak mong naninindigan sa panig mo. Nagpapatuloy ang mga pag-uusig, mga iba't ibang suliranin ng buhay, mga kaligaligan, laganap sa daigdig. Maraming mga taong napapahama. Salamat po, Ama. Ligtas kami at payapa na namumuhay araw-araw. Ikaw ang aming Diyos na nangangalaga sa amin. Binibigyan mo kami lagi ng proteksyon. Ginagabayan mo ang aming mga puso. Hanggang ngayon nananatili sa amin ang kaalalan at karapatan. Nagsisikap pagpatuloy sa mga paglilingkod sa iyo. At lagi naming hinahanap ang ganitong mga pagsampa. Napakabuti mo, Ama. Wala kaming maitutumbas sa lahat ng mga kabutihan. Maliban na lamang ang buhay na ito na kaloob mo sa amin. Patuloy naming ipaglingkod sa iyo. Pupurihin ka namin. Sasambahin ka namin habang kami ay nabubuhay. Maawa ka ngayon. Tanggapin mo kaming lahat. Tanggapin mo po ang aming mga pagpupuri, ang pagluwalhati namin sa iyong banal na pangalan. Panginoong Hesus, salamat ng marami sa iyo sa pag-alala at pagtulong mo sa amin. Di mo kami iniiwan. Ikaw ang nagkakaloob ng inspirasyon sa amin sa panahon ng mga kanumpayan. Ikaw, Panginoong Hesus, ang gumagabay at pumapatnugot sa amin. Kaya hanggang ngayon nananatili kami sa daan ng kaligtasan, nagpapatuloy sa pagsunod sa iyong mga kautusan. Panginoong Yesus, pinupuri ka po namin. Sinasamba ka ng aming mga kaluluwa. Nakikiusap kaming muli. Pamagitan mo po kaming muli sa Ama. Lalo na po kapatawaran ng aming mga sala. Ama namin Diyos, uli naming tatanggapin ang iyong mga salita, mga aral na itinuro ng Su at ng kapatid na Eranio Manalo noong sila'y nabubuhay pa. Sa aming mga pagsamba, lagi naming sinasariwa para huwag kaming maligaw, huwag kaming maiwan sa daan ng paglalakbay, kundi makapanatili kaming matatag sa pananampalataya. Makapagpatuloy kami sa paglilingkod sa iyo at makarating kami sa kaligtasan. Pumalagi kaming nakaugnay sa diwa't layunin ng pagsusugo mo sa mga huling araw. Papatuloy kaming maging masunurin sa iyong mga aral na kanilang itinuro sa amin.
magalang po namin ipinakikiusap ang lahat sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Mga mahal na kapatid, siyang katotohanan po na hindi mapasusubalan na mayroong mga taong tunay na sa Diyos at mayroon din namang hindi. Kapag itinuturo po natin na ang mga kaanib lamang sa Iglesia ni Cristo ang sa Diyos, hindi po ito matanggap ng mga tao at sila'y nagagalit. Bakit po natin sinasabi na tayo lamang ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ang tunay na kinikilala ng Diyos na sa Kanya? Gayong sinasabi ng maraming mga tao na kumikilala din sila at nananalangin sa Diyos. Ibig po bang sabihin, ang Diyos ay nagtatangi? Meron bang diskriminasyon? Hindi patas ang pagtrato sa tao? Bakit po matatag nating pinaninindiganan na mayroong mga taong tunay na sa Diyos? Unang Juan 5:19, pagkat malinaw ang pahayag ng Biblia, alam nating tayo'y sa Diyos. Kahit na ang buong sanlibutan ay nasa kapangyarihan ng dyablo. Dalawang uri lamang ang tao sa mundo ayon sa Biblia. Ang sa Diyos at ang hindi sa Diyos. Kundi nasa kailalim ng kapangyarihan ng dyablo. Sino po ba ang nagsasalita? Si Apostol Juan. Kanyang kausap ay ang mga unang Kristiyanong naging bunga ng kanilang pangangaral. Makatwid, ang mga apostol at ang mga unang Kristiyano ay nakatitiyak na sila'y sa Diyos. Sa kabilang dako, ang buong sanlibutan ay nasa kapangyarihan ng dyablo. Alin po ba ang tinutukoy na sanlibutan na nasa ilalim ng pamamahala ng dyablo? Sa Efeso 2:12, ang sabi ng mga apostol, sila ang mga hiwalay kay Kristo. Ano po ang masamang kalagayan nila? Ang sabi ng Biblia, na mga di kabilang sa bansa ng Israel at mga taga-ibang lupa tungkol sa mga tipan ng pangako. Ibig sabihin, walang pangako. Na walang pag-asa at walang Diyos sa sanlibutan. Bakit wala silang Diyos? Dumudiyos naman sila. Sapagkat ang Diyos nila ay ang Diyos ng sanlibutan ito. Ang dyablo, natawag sa sino po kung gayon ang may Diyos at may matibay na pag-asa sa pangako? Sila ang mga kay Kristo. Paano sila naging kay Kristo? Paano naging kay Kristo ang mga apostol at mga unang Kristiyano? Sa unang Korinto 1:9, ang sabi ni Apostol Pablo, ang Diyos ay tapat, na sa pamamagitan niya ay tinawag kayo pakikisama ng kanyang anak na si Jesus. Paano sila tinawag ng Diyos? Sa 2 Tesalonica 2:14, tinawag kayo ng Diyos sa pamamagitan ng magandang balita o ebanghelyo na ipinahayag namin sa inyo upang makasama kayo sa kalwalhatian ng ating Panginoong Jesus. Saan matatagpuan ang mga tinawag ng Diyos sa pamamagitan ng ebanghelyo upang ipakisama kay Kristo? Kolosas 3:15, malinaw pong sagot ng Biblia. Maghari sa inyong puso ang kapayapaan ni Kristo, na diya'y tinawag din naman kayo sa isang katawan. Alin ang tinutukoy na katawan? Kinaroroonan ng mga tinawag ng Diyos sa pamamagitan ng ebanghelyo. Sa Kolosas 1:18, alam na alam po natin yan, mga kapatid. Sabi ng Biblia, ang katawan ay ang iglesia. Aling iglesia? Ang iglesia, ang ulo ay sino? Ang Panginoong Hesukristo. Alalaong bagay, ang iglesia ni Kristo. Mga mahal na kapatid,
Ito po ang katotohanan itinuturo ng Biblia. Ang Iglesia ni Kristo ang kinikilala ng Diyos na sa Kanya. Ang mga hiwalay kay Kristo o hindi Iglesia ni Kristo ang itinuturing na sa sanlibutan. Ang Iglesia ni Kristo ay mayroong Diyos at ang sanlibutan ay sadyang. Ibig bang sabihin, mga kapatid, ang Diyos ay nagtatangi? Ang pagtawag ba ng mga tao sa loob ng Iglesia ni Kristo upang maging sa Diyos ay isang gawang naghahayag ng diskriminasyon? Hindi po. Ano po kung gayon ito? Sa awit 4:3, ang sabi ng Biblia, talastasin ninyo na ipinukod ng Panginoon sa ganang kanyang sarili ang banal. Didinggin ng Panginoon pagka kayo'y tumawag sa Kanya. Sa makatwid, mga kapatid, ito po'y pagbubukod ng Diyos upang maging kanyang sariling pag-aari o maging bayan niya. Ito po'y patakaran na ng Diyos noon pa. Ano po ang mahalagang maunawaan ng tao? Hindi ito pagtatangi. Walang diskriminasyon sa gawain ito ng Diyos. Lahat po ng tao ay may pagkakataon na maging sa Diyos. Paano? Sa pamamagitan ng pagtugon sa pagtawag ng Diyos. Ang pangangaral ng tunay na sugo ng Diyos upang maging kaisa ni Kristo sa loob ng Iglesia ni Kristo. Ano po problema? Kung maraming tao hindi tumukod sa tawag ng Diyos. Di ba? Ayaw po nila sa Iglesia ni Kristo. Alin ang pinili nila? Ang sarili nilang gusto. Ang sinunod nila ay ang palagay nila. Mas gusto nila na pagbigyan ay ang hanap ng kanilang katawan. Ang iba'y mas naging abala sa mga bagay sa sanlibutan ito. Kaya sila'y naging alipin ng Diyos ng sanlibutan. Ang pagpili at pagbubukod ba ng mga taong upang maging sa Diyos ay batay sa gawa ng tao? Hindi. Maliwanag ang pahayag ng Biblia sa Roma 9:11. Ipinakikilala ng Diyos na ang kanyang pagpili ay ayon sa sarili niyang layunin. Sarili niyang layunin. At hindi batay sa gawa ng tao. Maliba at hindi patas ang patakaran ng Diyos. Sa awit 119:137, matuwid ka o Panginoon at matuwid ang mga kahatulan mo. Mula nang ang tao ay magkasala at tumalikod sa Diyos, inilatag na niya ang kanyang panukala, ang pagpili at pagbubukod ng mga tao upang pagkalooban ng karapatan sa tunay na paglilingkod at pagsamba sa Kanya. Bakit po kailangan pag-ibukod ng Diyos ang mga maglilingkod sa Kanya? Galatia 1:4 ang sabi ng Biblia, upang tayo'y Kanyang mailigtas mula sa kasalukuyang masamang kapanahunan ayon sa kalooban ng ating. Ang sanlibutan po ay napuno ng iba't ibang uri ng kasamaan at kasalanan. Ano gusto ng Diyos? Iligtas tayo sa masamang paraan ng pamumuhay at mabuhay ng ayon sa kanyang mga kalooban. Bakit? Sapagkat kasama sa panukala ng Diyos na ang mga ibinukod niya na maglilingkod sa Kanya ay maging mabuti, matuwid, at banal. Kaya kailangan nating lumayo sa kasamaan. Kailangan nating mabuhay sa pagsunod sa lahat ng mga kautusan ng Diyos. Huwag po sana tayong matulad sa ibang kaanib sa Iglesia ni Kristo. Subalit naging alipin pa ng Diablo sapagkat nabubuhay sa kasamaan. Sinasabi nilang Iglesia ni Kristo raw sila. Nakatala sila sa Iglesia. Pero nabubuhay sa katiwalian, sa mga kahalayan, sa paglalasing, sa kasakiman, etc. Ibig sabihin, Iglesia ni Kristo, pero alipin ng Diablo. Hindi alipin ng Diyos. Hindi tao ng Diyos. Wala silang kamalay-malay. Inililigaw sila ng kanilang maling isipan. Ano masamang sasapitin ng ganyan? Ano masamang sasapitin ng tao kung mananatili sa masamang sanlibutan ito at mabuhay sa kasamaan? Kahit pa sabihin ikaw ay kaanib sa Iglesia ni Cristo. Ano ba ang nakatakda sa masamang sanlibutan?
Roma 3:19, ang sabi ng Biblia, ang buong sanlibutan ay mapasailalim ng hatol ng Diyos. Ano ang hatol ng Diyos? Ang kamatayan sa apoy, sa araw ng pag. Iba't ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo yung nagkakasala din, maaaring ikatwiran nila. Opo, subalit ano ba ang katangian ng Iglesia ni Cristo? Kaya dito inilipat ng Diyos ang mga tinawag niya upang maglingkod sa Kanya. Sa Colosas 1:13 hanggang 14, ang sabi ng Biblia, na siyang nagligtas sa atin sa kapangyarihan ng kadiliman at naglipat sa atin sa kaharian ng anak ng Kanyang pag-ibig, ang Iglesia ni Cristo, na siyang kinaroroonan ng ating katubusan. Gaano kahalaga ang katubusan? Ang sabi pa, na siyang kapatawaran ng ating mga kasalanan. Alin nga ba ang tinubos ng dugo ni Cristo? Kaya sila ang napatawad. Sa Gawa 20:28 sa salin ni Ginoong Lamsa, sa ating wika, sabi ng Biblia, ang Iglesia ni Cristo na pinili niya ng kanyang dugo. Di po lahat ng tao ay nakinabang sa pagtubos na ginawa ni Cristo. Napakalinaw ang pahayag ng Biblia. Ang Iglesia ni Cristo na pinili niya ng kanyang dugo. Kaya, mga kapatid, kung nagkakasala man ang mga tunay na kaanib sa Iglesia ni Cristo, aksidente lang at hindi ibinubuhay. Hindi pases ang katubusan upang mabuhay na tayo sa ating kagustuhan kahit labag sa kalooban ng Diyos. Hindi. Anong inaasahan ng Diyos sa mga kaanib sa Iglesia ni Cristo upang patuloy na maging dapat sa paglilingkod sa Kanya at sa kaligtasan? Mabuhay na ligtas sa kasamaan ng sanlibutan. Yan nga ang dahilan kaya kainilipat sa Iglesia ni Cristo. Mabuhay tayong ligtas sa kasamaan sa sanlibutan. Paano? Pakita ang pagkakaiba ng ating buhay at pabubuhay. Kung ang mga tao ng sanlibutan ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diablo, nabubuhay sa kasamaan. Tayo naman, ng mga taong nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos, ay nabubuhay sa kabutihan at katuturan. Kung ang mga taong sa Diablo ay ginagawa ang mga bagay na nagbibigay lugod sa sarili, tayo naman ng mga taong sa Diyos, ginagawa ang mga bagay na nagbibigay lugod at kasiyahan sa Diyos. Yari na ang pasya ng Diyos. Hahatulan niya ang mga tao sa sanlibutan. Ano ang hatol ng Diyos? Kamatayan sa apoy, sa araw ng pag-uukol. Kaya ang nais ng Diyos ay matawag ang tao sa loob ng Iglesia ni Cristo at mabuhay ng matuwid at banal upang hindi makasamang parusahan sa apoy, sa araw ng pag-uukol. Sinasabi ng iba, ganito. Kawawa daw tayo sapagkat ang buhay daw natin ay batpat ng kalungkutan. Miserable daw. Kasi lagi daw natin sinusunod ng Diyos. Ano daw natin mai-enjoy ang ating buhay sa mundo kung hindi daw tayo mabubuhay ng buhay sanlibutan? Mali. Nagkakamali sila sa kanilang akala. Ang ating buhay po, mga kapatid, ay kahanga-hanga. Ang pagiging masunurin natin sa Diyos ay nagbibigay sa atin ng buhay na puspos ng pagpapala. Sapagkat ang pagkamasunurin ay nangangahulugang ang Diyos ang ating pastol at kanlungan. Ano po ang katibayan ng buhay natin ay kahanga-hanga at puspos ng pagpapala dahil sa ating pagkamasunurin? Paano pinagpala ng Diyos ang buhay ni David na ginawang pastol ng Diyos sa pamamagitan ng tapat na pagsunod sa Kanya? Sa awit 23:1, ang testimonya ni David ay maliwanag. Ang sabi niya, ang Panginoon ay aking pastol. Hindi ako magkukulang. Ibig lamang sabihin, mga kapatid, walang kulang sa Kanya. Mayroon siya ng lahat ng bagay na gusto niya. Lahat ng bagay na kailangan niya ay ibinibigay ng Diyos. Mga kapatid, si David po'y nagdanas ng mahigpit na pag-uusig at pang-aapi mula mismo sa haring si Saul.
at sa mga dati niyang kasama sa mga paglilingkod sa Diyos. Katulad natin ngayon. Sa kabila po nito, naging problema ba niya ang pangangailangan niya sa buhay? Lalo na ang pagkain. Madalas siyang tumatakas, nagtatago sa mga kuweba, sa mga bundok, para manatili siyang buhay sapagkat hinahanap na siya. Ipinahanap siya, gusto siyang patayin eh. Sabi sa talatang 2, sabi ni David, pinahihiga niya ako sa luntiang pastulan, green pastures. Inaakay niya ako sa tabi ng mga tubig na pahingahan. Kaya tiyak na mag-i-enjoy tayo sa ating buhay kung mabubuhay tayo ng buhay na nais ng Diyos. Sapagkat lahat ng kailangan natin ibibigay ng Diyos eh. Wala tayong kailangan pang iba. Naroon na lahat. Paano di ka mag-i-enjoy? Napagod ba at nawalan ng pag-asa si David? Dahil sa mga pagsubok ng buhay? Hindi. Sa talatang 3, ang sabi niya, pinalulumbalik niya ang aking kaluluwa. Kaluluwa kasi napapagaling. Di ba? Nangihina. Sabi ni David, pinalulumbalik ng Diyos ang aking kaluluwa. Inaakay niya ako sa mga landas ng katwiran. Ang iyong pamalo at ang iyong tungkod, inaaliw ako ng mga ito. Hindi ba yun ang mahalaga? Ang buhay natin ay batbat ng kalumpayan, pero ang Diyos ang kaaliwan natin. Ang Diyos ang nagbibigay ng kaaliwan at kaligayahan. Kaya ang mga masunurin, hindi po kailanman manghihina at mawawala ng pag-asa. Nakadama ba siya ng takot mula sa panganib, mga kaligaligan at mga banta sa buhay? Alam niyang papatayin siya eh. Hindi siya nakadama ng takot. Sa talatang 4, ang sabi ni David, bagaman ako'y lumalakad sa libis ng lilim ng kamatayan, wala akong katatakutan kasamaan, sapagkat ikaw ay kasama ko. Buhay na kasama ang Diyos ay walang katatakutan sino man o ano man. Sapagkat ang Diyos ang pinakamakapangyarihan sa lahat, mga kapatid. Kaya walang alinlangang protektado tayo ng Diyos sa lahat ng panahon. Sino sa inyong nag-aalinlangan, mga kapatid? Na kaya tayo bigyan ng Diyos ng proteksyon. Yung tao, masaya na pag meron nakabantay sa kanya. Bodyguard, di ba? Lalo na masaya ang tao kung ang bodyguard niya ay pulis. Di ba? Lalong masaya ang tao kung ang kanyang bodyguard ay talagang kinatatakutan ng masa. Paano pa siyang magagalaw na? Pero mga kapatid, sino ba ang hihigit pa kung ang bodyguard natin ay ang Diyos? Sige nga. Kahit saan ang Diyos ay naroon. Kaya ano ang matatag na pananalig ni David bilang lingkod ng Diyos na masunurin? Sa talatang sa isang sabi, tiyak na ang kabutihan at kaawaan ay susunod sa akin sa lahat ng mga araw ng aking buhay. At ako'y maninirahan sa bahay ng Panginoon. Pagpakailan. Ano magiging miserable ang ating buhay kung ang lahat ng kabutihan at pag-ibig ng Diyos ay sumusunod sa atin sa lahat ng mga araw ng ating buhay? Paano tayo magiging kawawa kung ang Diyos ang ating kasama sa lahat ng sandali? Opo, ang buhay natin maraming kalumbayan. Kasi yung dati nating buhay nung tayo nasa paglilingkod sa Diyos sa ilalim ng batuid na pamamahala, saya tayong tumutupad. Kasama natin ng maraming mga kapatid, mga may tungkulin sa pamumunan ng mga ministro. Nasanay tayo sa ganung buhay. Hindi lang araw ng Huwebes at Linggo tayo nasa kapilya. Ang marami sa inyo, araw-araw nasa gawain. Di ba? Ang iba'y
Dinadalaw pa ang mga kapatid para magpayo sa kanila, patatagin sa pananampalataya at bigyan sila ng inspirasyon. Pagkatapos, nung tayo po ay manindigan sa katwiran, iniwalag nila tayo. Dahil mas pinili natin ang Diyos. Pero ano naging pananalig natin sa harap ng Diyos at ng Panginoong Jesucristo? Ay hindi tayo tiwala. Hindi pinagtibay ng Diyos. Ginawa nilang pagtitiwalag sa atin. Sapagkat ang ating ang ating pagtitiwalag nila sa atin ay dahil sa paninindigan natin sa pagsunod sa Diyos. E mula noon, mga kapatid, sila mismo ang kumalaban sa atin. Sila mismo nagsasalita ng masama laban sa atin. Ang masakit, sila mismo gumagawa ng masama laban sa atin. Marami sa atin kanilang inapi, lalo na ang pamilya ng yumaong kapatid na Eranio Manan. Ang iba'y ipinakulong pa nila dahil lamang sa fabricated cases. Ang iba'y mga nagtatago pa rin dahil sa inuusig, hinahanap. Kasi meron na silang ipinapatay. Diba? Na mga kasama natin. Eh dahil sa nagtatago, dahil sa umiiwas sa pag-uusig, ang buhay natin ay naging limitado na lamang yung ating mga pagkilos, yung ating pakikisalamuha. Kaya namin sinasabi, medyo malungkot. Pero sa gitna ng kalungkutan ng buhay sa ating panahon, dahil sa paninindigan natin sa pagsunod sa Diyos, pinabayaan ba tayo ng Diyos? Hindi. Masaya tayo sa ating kalagayan ngayon. Kayo, mga kapatid, saan man kayo naroon na inaabot ng pagtuturong ito? Malungkot tayo sa sintidong pag naalala natin ang nangyari sa iglesia. Nalulungkot tayo. Pag naalala natin ang mga lumipas na panahon, masaya tayong naglilingkod. Tumutupad sa panahon ng pagsamba sa loob ng kapilya. Kasama ang maraming kapatid. Ngayon, nalulungkot tayo sa ating kalagayan. Pero binibigyan tayo ng Diyos ng kaaliwan. Meron ako mga nakakausap ng mga kapatid. Kasama natin sa paninindigan. Yung sinasabi nila malungkot ang buhay pero masaya. Masaya. Dahil pinasasaya ng Diyos. Yung satisfaction. Yung contentment na tinatawag sa kalagayang ating kinaroroonan, binibigay ng Diyos. Binibigyan tayo ng kaligayahan. Hindi tayo naghahanap ng kaligayahan sa mundong ito na ginagawa ng mga tao ng sanlibutan. Ay hindi ba yan ang hinahanap ng Diyos sa atin? Sapagkat binukod na tayo ng Diyos. Tayo sa Diyos na, hindi na tayo sa sanlibutan. Kaya ang buhay natin ay buhay na nais ng Diyos. Hindi na buhay ng sanlibutan. Mga kapatid, tayo po ang pinakamapalad na mga tao sa buong mundo. Kapagkat kasama natin. Halina kayo, mga kapatid. Magabilin tayo sa Diyos ng ating buhay. Sa ating pananalig. Tumayo kayo, mga at tayo po'y mananalig. Ama namin Diyos. Maraming salamat, Ama. Sa napakagandang leksyong sinariwa mo sa amin ngayon. Napakapalad namin sa kalipunan ng maraming mga tao sa mundong ito. Sapagkat binilang mo kami sa mga tinawag mo sa paglilingkod sa iyo. Sa loob ng iyong iglesia, ibinukod mo kami. Binigyan mo kami ng karapatan sa paglilingkod sa iyo.
Binigyan mo kami ng matibay na pag-asa sa kaligtasan. Isang araw mula ngayon, tatamuhin namin ang buhay na malwalhati sa piling mo at ng iyong anak. Ngunit naglalakbay pa kami sa mundong ito. Kailangan naming makipagbaka upang maingatan ang pananampalataya at ang karapatang ibiniyaya mo sa amin. Naghahabilin kami sa iyo, Ama. Bago namin lisanin ang pagsambang ito, nagmamakaawa kami sa iyo. Basbasan mo kaming magkakapatid. Halika na sa piling namin. Matid mo ang buhay namin araw-araw na sa kabila po ng aming abang kalagayan. Patuloy na nagsisikap kami na mabuhay na karapat-dapat sa iyong paningin. Patuloy na nagsisikap na maitaguyod ang ganitong mga pagsamba na siyang pinakamahalagang tungkulin namin. Ama, nakikita mo ang aming mga pagtitiis. Nakikita mo ang aming mga sakripisyo. Kung paano kami sumusunod sa iyo. Kung paano namin itinatanggi ang aming sariling kagustuhan upang mangibabaw ang iyong kalooban. Ginagawa namin ang lahat ng ito upang matupad sa aming buhay ang iyong pangako na kami sasamyong Panginoon. Darating kami sa piling mo. Mananahanan kami sa bayang banal. Magpakailan-kailanman. Hindi namin kayang mag-isa. Yun ang alinlangan sa amin. Hindi namin kayang mag-isa. Ikaw, Ama, ang kailangan namin. Kaya maawa ka sa iyong mga anak. Halika na sa piling namin. Basbasan mo kaming lahat. Basbasan mo ang mga magulang. Pagpalain mo ang mga kabataan. Manatiling matatag kami sa pagsunod sa iyo. Mabuhay kami na iba sa buhay ng sanlibutan. Mabuhay kami na ikaw ang binibigyan ng kasiyahan. Sampalatayanan naming lubos ang kasiyahan namin ay hindi magmumula sa mga bagay ng sanlibutan, kundi magmumula sa iyo. Ikaw ang magkakaloob sa amin ng kaligayahan. Ikaw ang magbibigay sa amin ng kasiyahan sa buhay. Maging kasiyahan namin ang ganitong mga pagsamba. Maging kaligayahan namin ang pagsunod sa iyong mga kautusan. Maging kalakalakan namin na itanggi ang aming mga sarili upang sundin ang iyong mga kalooban. Panginoong Yesus, maawa ka sa amin. Halika na sa piling namin. Basta't mong mga lingkod mo. Dalawin mo kami sa aming mga tahanan. Maawa ka, Panginoong Yesus. Tatakan mo ang aming mga puso. Kaming mga hinirang mo na sumusunod sa iyo. Huwag mo kaming kalilimutan sa iyong pagbabalik. Isama mo kami sa iyong karya. Ama, nagugunitan namin ang lahat ng mga kapatid na patuloy na inuusig at inaapi. Ang iba'y nagtatago pa rin, lalo na ang naiwang pamilya.
ng kapatid na Iranyo Manalo. Bahala ka na sa kanila. Huwag mo silang pababayaan. Patuloy mong ipagkaloob ang kanilang pangangailangan. Panatilihin mo po ang kalakasang kailangan po nila para patuloy pong makapagtiyaga sa pagsunod sa iyo. Alalahanin mo po ang kapatid na Tenny sa kanyang katandaan. Bigyan mo po ng kapayapaan at kaginhawaan ang buhay niya. Pagalingin sa karamdaman at patuloy na ipagkaloob ang buhay at lakas. Ang kapatid na Angel at mga kasama niya na hanggang ngayon ay nasa bilangguan, maawa ka po sa pagharap nila sa hukuman. Sumalabi ka ng mga lingkod mo. Tulungan mo silang maging matapang at magiting. Ipagtanggol mo po sila upang matamo nila ang kanilang kalayaan. Makapiling na po nilang muli ang kani-kaniyang pamilya. Di namin nalilimot, tinalangin ang mga may sakit. Baka may mga lingkod kang narito o hindi kaya'y kabilang sa aming pamilya na may saklay na karamdaman. Pagalingin mo ang kanilang mga karamdaman. Ipagkaloob mo ba ang buhay at lakas? Patuloy na makapaglingkod po sa iyo. Nananalig kaming lumusama. Narinig mo ang aming mga panalangin. At muli mong binasbasan kaming magkakapatid. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Natatapos po tayo mga magandang araw po.